Sa punto po ito, makakausap natin si Von Ong, Safety Manager ng Philippine Red Cross. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Sir Rapi and Ma'am Connie. Opo. Bukod po sa mga baong pagkain, tubig at first aid kit na dala ng mga biyahero, ano po bang mga safety tips na pwede niyo pong i-share sa publiko ngayong Semana Santa? Yes po, yung para dun sa mga babiyahe po para sa Semana Santa po natin, usually yung lagi naman natin po nakikita yung blow baguette po kung babiyahe tayo dahil yun po yung magiging vehicle natin para makapunta saan man tayo pupunta. In addition po natin doon is yung mga gamot po na kailangan pong inumin ng mga may mga sakit po para habang nasa biyahe pwede po at hindi po nila makakalimutan yung gamot. At the same time po yung sa mga sanggol po, siyempre yung mga gatas po nila, yung iniinom nila para baka maipit po sa traffic, at least meron pong pagkain. Gaano po kadelikado yung init na nararamdaman natin ngayon? Kasi yung iba, sinasabi nila, kaya ko naman yung init na yan eh. Pero gaano ba ito kadelikado? Opo. Yung sobrang init po, kung makikita niyo po talaga yung mga heat index natin, medyo mataas po talaga. And yung dehydration po sa mga bata, number 1 po natin pwedeng maging kalaban. At sa mga may edad din po, pag kulang din po ang tubig sa katawan, is pwede pong mahilo, sumakit ang ulo, and pwedeng maging cause po yun kung ano pa yung pwedeng maging aksidente sa daan po. Kung sakali po may mga emergency, may mga booth po ba kayong pwedeng puntahan itong ating mga biyahero at saan po ito makikita? Yes, so ang Philippine Red Cross po talaga is during Semana Santa natin talaga naghahanda po to serve our community or yung mga pupunta po sa simbahan or sa mga bakasyon po. Sa mga major tourist destination po, mga churches po, meron po tayo dyan. And especially doon sa mga terminals din po natin ng mga bus na babiyahe po papunta sa probinsya. Nakikipag-partner din po tayo sa mga major highways po natin na may mga gas station para magbigay po ng first aid management dahil may first aid station tayo doon, pati mga ambulance po natin kung kailangan po ng transport going to hospitals po. And of course, sa mga beaches, ano yung mga major beaches po na meron kayong mga nakatalagang Red Cross personnel? Opo. Usually po, syempre po, yung mga beach natin sa Boracay, sa Pangasinan, Batangas, especially, and hindi lang po sa mga beach kasi meron din po pupunta sa mga river po, gaya po ng Wawa River po natin sa Rizal. Naglalagay din po tayo doon ng mga water lifeguard po natin or rescuer po. Ano pong tips natin sa mga may mga dalang bata, lalo na yung mga pwede nang tumakbo? Ano pong pwede nating ibigay na paalala sa kanila? Yun po, dapat talaga hindi po natin iniiwan ang mga bata, ang mga anak natin, especially kung nandito nga po tayo sa mga body of water na pwede po mag-cause kung paano po sila malunod. Kung hindi po maiwasan talagang kasama ang mga bata, dapat po may designated na nagbabantay or laging nakatingin po sa mga bata. Pwede naman po magpalitan kung sino po yung magbabantay para makapag-enjoy din po ang bawat isa. Marami ho ba kayo naitatala na mga nawawala or nawalay sa kanilang mga magulang pag ganitong panahon? May mga nagre-report po pero hindi naman po ganun kadami. And usually with the network po ng Philippine Red Cross, natutulungan po natin sila yung program natin ng tracing. At the same time, meron din po tayong psychosocial support para magbigay ng para mabigyan po sila ng at least para kung nawawala man or nagkaroon ng trauma po. In the past years, ano po yung mga pinaka-common na ina-address po ng Red Cross? Pinaka-common po talaga is mga minor injuries, mga sugat, cut, and marami rin po, ang pinakamarami actually natin, yung blood pressure monitoring dahil nga po sa init. And just to make sure na yung normal pa po yung BP nila, nagpapa-BP po tayo dun sa mga station, sa mga first aider po natin. And we gladly to give that service po kasi mamaya akala natin BP lang yan, pero it can cause or we can detect it kung ano yung pwedeng mangyari dun sa pasyente po natin. So kung meron ng mga lugar na pwede magpa-BP kahit na walang nararamdaman, mainam pa rin na pumunta sila ron at magpa-check kung meron naman silang oras. Para lang po sigurado po. Ano pong coordination naman meron kayo dun sa mga beach owners? Kasi syempre sila yung first line of defense. I'm sure meron din dapat sila mga first aid kits na sarili, hindi ho ba? Yes, so actually po, ang Philippine Red Cross is mandated po to train yung mga resorts po natin, mga public and private,
na requirement po nila for operation. So we give them trainings po on first aid, CPR. At the same time, kung yung resort po is wanting to have a lifeguard train, we do certification training po for them. And syempre, along with po dun sa training, kailangan may magagamit po sila ng mga first aid and mga rescue equipment. May mga areas po ba kayong identified na sa mga beaches na mayroong rip current? Kasi ito yung kadalasang nagiging dahilan ng pagkalunod ng ating mga kababayan. Meron bang mga areas na po pwede kayong masabi at para mabigyan na rin ng babala yung ating mga kababayan? Opo, sa ngayon wala pong pang nare-report sa headquarters, pero kung meron pong mga lifeguards na talagang nakabantay doon sa mga resorts, sila po usually every day, every morning, nagkakaroon po yan ng assessment para makita kung saan lang po pwede maglangoy ang mga tao po. Doon po nire-report sa mga LGU po natin para magbigay ng abiso po. So mainam po talaga na bago mag-swimming, magtanong muna. Either sa resort owner siguro, kung mga nasa lifeguard on duty, kung ano yung area na Yes safe po. na langoyan. And sundan po nila kung meron pong parang kinokordon po kung saan lang po ang swimming area. At I understand, yung ibang beach may mga flag, hindi ho ba, na nilalagay Yes din po. sila? Yes, so yun lang po yung marker kung hanggang saan lang po pwede. At syempre, dapat sundin ito ng ating mga kababayan kasi yung iba, sa sobrang enjoy na siguro, ay nakakalimutan at na, hindi na, nakikinig doon sa mga lifeguards on duty. Yes po. Siguro huling tip na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga babiyahe pa lamang at yung mga naroon na doon sa mga lugar kung saan sila magbabakasyon ngayon. Opo. Ang pinaka-tips po natin talaga is kailangan yung sarili po natin, alam natin yung kondisyon, kaya natin magbiyahe, kaya po natin lumangoy or kung ano man po yung activity natin for this Holy Week natin is kayang-kaya. And kung pwede po, lagi po may kasama na kapamilya, kaibigan para huwag naman po may mangyari, meron po kaagad-agad na tutulong at huhingi ng tulong po sa kanila. At the same time po, ang Philippine Red Cross po, ready nga po for any response na kailangan po natin. Tawag lang po sila sa Red Cross 140, which is our hotline, or dun sa mga site nga po ng mga tourist spots and mga highways po natin, pwede po sila magtanong kung nasaan po ang booth ng Red Cross. Pag mobile number po, 143 pa rin, tama ba? Pwede rin po kasi magko-connect po siya sa ating operation center para magbigay po ng advice po, pre-arrival advice, and kung kailangan po talaga ng response, tatawagan po ng operation center natin yung mga chapters po natin or yung station. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong mga tips na ibinahagi po sa Balitang Hali. Thank you, Sir Rafi. Si Von Ong, Safety Manager ng Philippine Red Cross.